Hello guys, magandang gabi. Ayan, magandang gabi. Nandito ako sa isang park dito sa Macau. And kasalukuyan nagbablog. Nagbibigay ng mga info about sa Macau, about sa mga naghanap ng trabaho dito. Ayan, nandito tayo nagmumuni-muni, nag-iisip kung ano mga pwede gawin in the future. Ayan, hindi tayo lagi dapat nag-iisip ng hindi tayo lagi nag-iisip na hanggang dito lang tayo. Dapat nag-iisip din tayo ng future natin, kung ano mga next move natin. Ayan guys, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga followers natin and subscriber sa iba't ibang bansa. Ayan, napupunta na tayo sa iba't ibang bansa. Ayan, sa Hong Kong. May mga followers tayo dyan, subscriber sa sa Dubai, Middle East guys. Ayan, shoutout sa inyo guys. Japan, Thailand, dami guys, mga gusto mag-Macau. Ayan, mga kapwa ko Pilipino. Ayan, shoutout sa inyo guys. Mga OFW, salute ako sa mga OFW. Napaka strong. Dati hindi ko sila naintindihan, naintindihan ko na. Siyempre, ngayon OFW na rin tayo. And ganoon talagang buhay, kaya tayo umalis para sa future natin. And guys, wag tayong mawala ng pag-asa. And wag tayong matakot na mangarap. Diba? Huwag tayo matakot na mangarap kasi dapat naman talaga tayo mangarap. Huwag natin pangarapin na hanggang dito lang tayo. Ang dami ko na-encounter dito sa Macau na matagal na, 20 years, 15 years, 10 years, na hanggang ngayon nandito pa rin. And ipagdasal natin guys, prayer talaga lagi. Ipagdasal natin sa Diyos, kay Lord, na bigyan tayo ng wisdom and guidance para sa next step natin. Ito kasi pagiging OFW natin is first step pa lang to para sa pangarap natin. 'Di ba? Dapat doon na tayo sa second step. Andito na tayo sa OFW na tayo. Dapat may next step na tayo. Yan. Yung mga second step na pala to. Kasi dati nangangarap lang tayo, ngayon nandito na tayo. Yung mga first step pa lang diyan, ayan guys, pag-pray nyo na na maging OFW kayo and then mag-ipon. Ganun. Yung mga nandito sa mga mandarigma, yan yung mga nila yung mga pangarap nila na magkatrabaho. And guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi man agad-agad kayo makakahanap. Huwag lang kayong susuko. Diba? Kung anong nampisahan nyo, tapusin nyo. Kung naghahanap man nyo, di ka nakahanap, balik kayo. And then, ganun talaga diba? The more na na-fulfilled ka, the more naging strong ka, the more natututo ka, 'di ba? Siyempre sa una is wala ka pang masyadong kalaman dito, and the second time around na pagbalik mo, yan, for sure makakahanap ka na ng trabaho dito sa Macau. Ganun guys, ganun. 'Di ba? Ganun lang buhay, and stay positive lang. Positive guys, dapat positive ba? Walang negative thinker diyan . Gusto ko lahat kayo positive, and wag kayong matakot na ay baka ma-failed ako. Hindi guys, wag kayong matakot. Hindi kayo ma-failed. Kasi kung matatakot kayo, failed na yan automatic. Kasi yung takot guys is hindi tayo dapat matakot. Is may Diyos tayo. Pag-pray ka lang, pag takot ka, Lord, di ko kaya, takot ako, guide me. Ganun lang. Si Lord lang yung mo diyan. Si Lord lang talaga yung magiging kakampi mo pag sa pakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. May mga problema ka, di mo na kaya, si Lord lang dapat lapitan mo. Siya lang makakatulong sa iyo guys. Ganun lang. And huwag kang matakot, kasi yung takot is isa yan sa mga natin. Isa yan sa mga kahinaan natin, yung takot. Kasi takot tayo ma-failed . Pero kung hindi ka takot, talagang sugod ka. Yun. Kung may pangarap ka pumunta ng Macau, ayan, ipag-pray mo, and then gumawa ka na ng hakbang. Hindi yung puro ka lang pangarap, ay punta ko wala na, isang taong ka na dyan sa pangarap mo, wala nangyari. Dapat magplano ka, manood ka sa mga vlog ko para may di ka na Macau. Para punta mo dito is hindi ka na masyadong mangapa, di ba? At least may idea ka na. Yun guys. And dito sa Macau guys, for today's video, ang dami na natin sinabi doon sa topic natin. Natagalan. And para sa inyo guys, and sundin yung mga sinasabi ko kasi based yan sa experience ko. Dito sa Macau. Alam nyo guys, dito sa Macau napakaganda tong lugar, safety, and then ang ganda. Kung ako
kung kung uuwi man ako, uuwi ako ng Pilipinas, mag for good ako, tapos gusto ko ulit maging OFW, Macau pa rin pipiliin ko. Alam niyo kung bakit? Maganda dito sa Macau. Oh, mura yung mga bilihin. Malapit sa Pilipinas, anytime pag yung mga parents mo, mga magulang mo, asawa mo, anak mo, gusto nila pumunta, mabilis sila makakapunta dito. Unlike sa ibang lugar, Dubai, layo, guys. Magastos, pamasahe lang. Pero dito sa Macau, magkano lang pamasahe? Pag nagpabook ka ng maaga, mas ang mura. Lapit pa sa Pilipinas, saka pag nag-stay sila dito, pamilya mo, 30 days, parang nag-apply, parang yung, ano mo dito rin, visa, nung nag-apply ka, ganun din sila. Ganun din dapat. Ganun din sila. Kaya matagal. Yung iba kasi hindi na sila umuwi kasi short time lang yung bakasyon nila. Mas yung gusto nila is yung pamilya nila pupuntin dito para matagal nila makasama. Ganun guys. Mura lang dito. Napakamura. Tsaka guys, safety dito. Napaka safety. Hindi mahigpit. Basta magpakabait ka lang syempre. Dito pag mabait ka, wala kang magiging problema. Pero pag pasaway ka, nako, problema yan, baka mapauwi ka pa. Napulis ka pa. Kung napulis ka, wala na. 'Di ba? Mga Pilipino lang naman dito yung mga naggugulo-gulo dito eh. Ayan guys, kung pupunta ka ng Macau, tips ko lang is yung mabilis na way is magano ka. Best way is Hong Kong. Huwag ka mag-direct flight guys kung wala kang kamag-anak dito, walang mag-invite sa'yo. Cross country ka man or galing Pilipinas, Hong Kong. Ay, cross country is maganda. Kung may direct flight from sa country mo papunta Macau, ganun, diretso ka na lang. Pero pag wala, Hong Kong lang mayroon, ka na lang, Hong Kong, tapos mag-bus ka na lang pa Macau. Ganun. Yung mga galing sa Pilipinas guys, sa Pilipinas na papunta Macau na walang kamag-anak, huwag kayo magda-direct flight, napakaigpit. Ito, kung ano mong problema, kung ayaw mo ng problema, mag-Hong Kong ka na lang. Tapos guys, kung magano man kayo ng ticket, gamitin nyo na yung totoong ticket, return ticket, totoo, wag na dami. Yung totoong ticket, wag, para wala kayong masyadong isipin, wag na kayo magdami ticket pabalik. Di ba rin nang gumastos, at least wala kang problema. Mas maganda mag-book ka ng hotel, mag-online booking ka sa hotel sa Hong Kong kahit 2 days. Tapos yung bakasyon mo 3 days lang. Ganun. Mag-unwind ka lang sa Hong Kong. May mga maggawa ka ng mga dahilan. Mag-drawing ka ng mga dahilan mo. Yun. Tapos pera. Tsaka guys, pag nakapunta ka na ng Macau, kahit kunti lang dala mong pera, GCash dito pwede naman eh. GCash pwede. Pwede ka dito mag-GCash. Gagana yung GCash dito. Kaso nga lang, siyempre, automatic convert yun. Pag tinap mo dun sa machine, sa counter, mag-convert agad yun. Hindi yan piso din dito. Naku, kalukuhan yun. Siyempre, convert yun to foreign, currency. Ganon. Ayun, pag, yun ang gawin nyo guys. Hong Kong, o kaya maghanap kayo ng travel agency na Hong Kong. Yan. Tapos sama kayo doon, pag pabalik na, wag na kayo sumama. Yung mga tips lang guys na sinasabi ko is para magkaroon kayo ng idea. Para hindi kayo mahirapan. Ganon gawin nyo. Kung gusto nyo talaga mag-Macau, pero kung may kamag-anak ka dito, mabilis lang. Magpadala ka lang ng invitation. Wala lang masyadong tanong yung immigration. Kasi may invitation ka na eh. Yun improve na pwede ka mag-stay dito kasi may kamag-anak ka, ganon. Kahit wala kang pera is may invitation ka, okay na yun. Yun naman gagastos dito yung kamag-anak mo. O kahit wala ka ng bank statement, ipakita. Ganun. Pero kung wala ka mag-anak, bank statement, ganun. Tapos waiver na kung sakali nag-resign ka, nag-leave ka lang sa trabaho, hotel booking para sure ball na makalusot ka. Ganun. Online lang kayo. Ang dami na nandito guys na nakalusot. O ngayon may mga trabaho na. Nakakatuwa. Dati napapanood lang daw nila ako. Ngayon sila may mga trabaho na, idol. Nakakasalubong ko minsan. Idol, napapanood ka lang namin. Dati. Ngayon may trabaho na ako. Sabi ko, nakakatuwa naman. Congrats. Galingan mo sa trabaho guys. Ganon, nakakatuwa yung ganon.
Oo. Kung may mga pangarap kayo sa buhay, gawin nyo na. Huwag nyo nang antayin, diba? Huwag nyo nang antayin na matambakan yung matambakan ka ng pangarap. Magkapatong-patong na yung Macau mo na pangarap, nawala na kasi nakalimutan mo na, tambakan na, napatungan na. Yun guys, yung mga tips ko, yung panoorin yung mga vlog ko guys about sa dito sa Macau para magkaroon kayo ng idea. And sa ano naman dito sa requirements, pag naghanap ka ng trabaho, passport lang. Ganun. Marami kang pwedeng ma-applyan dito. Pag masipag ka, mabilis ka makahanap trabaho dito. Totoo yan ha. Visa experience ko, visa nung nag-apply ako dito. Oh. Hindi naman ako tumatagal sa trabaho, 1 year lang ako eh. Pag inano na ako, nagsawa na ako, tinamad na ako. Ibang company naman, ganun. Pag okay naman yung company, doon ako nag-stay, nagtatagal ako ng may ilang taon. Oo. Pero pag walang kwenta, lalo mga walang kwenta yung kasama ko ng mga Pilipino, na ako, wag na, ilipat na lang ako, ganun. Apply na naman. Ganun lang ang buhay dito sa Macau. Maganda. Sa sahod naman guys, malaki din naman sahod dito. Kung hindi naman nagkakalayo, kung pag i-compare mo yung Dubai tsaka Macau, sa mga simple lang na trabaho, mas malaki yung Macau. Ang daming mga taga Middle East lumipat dito ng Macau. Totoo yan. Mas malaki dito, and then maganda daw yung Macau. Oo. Wag lang kayo dito palainom ha. Kasi yung alak mura dito. May idea na kayo dito ha. Yung mga palainom dyan, pupunta ng Macau. Nako, magsawa kayo sa alak dito na baka mura. Thank you so much guys sa support. Yun lang bibigay kong idea. Sa mga may mga katanungan pa dyan, comment lang kayo and then gagawa natin ng action yan. And thank you so much guys sa support, and God bless you always guys. And lagi mag-pray. Kung may pangarap ka, gawin mo na. 'Di ba? Planuhin mo na and then gawan mo na ng action. Ganun guys dapat. Step by step. Yun lang guys, at sana may natutunan kayo sa vlog na to. Thank you so much guys. I love you all.